Endiho sa Straight to the Point. Usapang politika muna tayo with Attorney Edward Chico, political analyst. Magandang umaga, Attorney Ed. Magandang umaga din po, Sir Aljo, at sa inyo pong mga tagapakinig. Opo, okay. Dito muna tayo sa mabigat itong statement ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, itong everyone is entitled to their opinion, pero sinabi niya, I disagree. I disagree, sabi niya. Dito ito sa findings nga ni Senator Amy Marcos sa pagkakaresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Pangulong Marcos, ni-reject niya yung findings ng Senate report ng kanyang kapatid. Kapatid pa ito, which claimed that itong pagkakaaresto kay former President Digong Duterte politically motivated and intended to undermine the the former president and Vice President Sara Duterte. Attorney Ed, anong basa mo dito bilang political analyst? Well, una sa lahat, syempre yung mga ganitong mga hearing ay politically motivated din because you have to understand na meron dalawa syempre nagkakaumpugang bato, yung panig halimbawa ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang kanyang dahilan kung bakit at kanya dapat arestuhin ang Pangulong Duterte at i-hand over yung custody sa ICC. But on the other hand, syempre sa panig naman ni Amy Marcos at yung kanyang mga tinitindigan, may mga nakikita sila allegedly ng mga irregularities that she wants to point out that could even result into possible administrative liabilities. But at the end of the day, at least from a legal standpoint, debatable to Korte lamang talaga ang makakapagsabi kung may irregularidad man or wala. But at the end of the day, both statements obviously are politically motivated, and that is understandable sapagkat nabuwag na ang unity but hindi naman sila magkakampi na. Okay, ngayon naman, ang Justice Secretary naman, sinabi ni Secretary Jesus Crispin Remulla na sakaling sampan ng reklamo kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kabilang kasi sa recommendation ni Senator Amy, investigahan at pakasuhan din sa Office of the Ombudsman ang 5 matataas na opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa Duterte arrest. Ngayon naman, sinabi ni Senator Amy Marcos, meron na daw warrant of arrest kay VP Sara Duterte at uunahin daw siya. Anytime, pwede daw arestuhin na. Oo. Ano ba ito? Basa mo dito, Attorney Ed. Magkakatotoo ba ito? Una sa lahat, yung warrant of arrest, that would prove to be speculative. Okay. Medyo conjectures pa siya kasi wala naman tayo talaga nakitang malinaw na basihan kung meron nga ba or wala. So it has to be, kumbaga, it has to be appreciated in that way. Kung saan man nagmumula yung kanyang informasyon, is something that we can only, kumbaga, guess about. Kasi hindi naman talaga malinaw pa, wala namang ebidensyang nailalatag. And besides, honestly, kung yung warrant of arrest ay patungkol sa ICC, medyo hindi ko makita yung magiging connection niya talaga dito sa war on drugs Because even in the past, wala namang allegation that the Vice President is actually part and parcel. Or even, kumbaga kahit maliit na bagay lamang ay naging bahagi nitong tokang which is the basis of the cases that are being filed or pursued before the ICC right now. So patungkol doon, hindi ko sigurado yun, kaya mahirap magsabi sa ngayon. Ngayon naman sa survey, sabi ng Okta, tumaas ang rating ni VP Sara. Slightly bumaba ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos. Trust and satisfaction with the performance of VP Sara Duterte nag-rebound. Opo. Sa tingin nyo ba tuloy-tuloy ang pag-aakyat ng ratings ng VP Sara? And how about dito kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayaring ito? Attorney Ed. Okay, kay VP Sara, hindi ko alam kung tuloy-tuloy yung pagtaas. Pero ang sigurado ko, meron siyang solid base, meron siyang, ika nga, siya at ang kanyang tatay, they still enjoy massive support from the public, particularly sa South. And depending kung paano natin i-handle itong sitwasyon na kinakapalooban nila ngayon, itong ama niya ay na-arresto na, depende kung paano ito ma-handle ng gobyerno, doon natin makikita kung tataas pa or ma-maintain sa ganyang bilang.
But the fact remains that they enjoy massive support. Kasi pasinin mo, even from last year, may mga investigasyon na isinagawa laban sa Vice President, and yet she continues to command this kind of reaction from the public. So it only presupposes may solid base sila. Sa panig naman ni Pangulong Bongbong Marcos, kung bumaba man yan, it's not yet too late. Kasi alam mo, ang mga botante naman at ang taong bayan, tatlong klase yan eh. Meron yung kakampi mo, may kaaway mo, at yung middle ground, yung neutral, na medyo ambivalent. So ibig ko sabihin, they can always shift preference depending on how the situations would play out. Okay. Sa tingin mo ba, Attorney Ed, matutuloy ang impeachment proceedings kay VP Sara? Kasi may naririnig ako parang hindi daw yung matutuloy eh. Oh, yun. Naririnig ko lang ha. Kasi nga pag itutuloy yan, malaking dagok yan sa tawag dito sa popularidad ng Pangulong Bongbong Marcos. Anong basa niyo dito, Attorney Ed? Sa tingin ko, depende, no? Kasi whether we like it or not, nagkaroon na naman ng impeachment. Isang article ay naipasa na naman sa Senado. Ang naging problema lang, kulang sila ng panahon. So sa tingin ko, kung matutuloy yung impeachment o hindi, depende doon sa magiging resulta nitong eleksyon. Kaya pansinin mo, kahit si VP Sara umiikot, nag-i-endorse. So, precisely because kung sino ang mauupo would prove to be crucial to determining whether or not matutuloy ang impeachment. Siyempre, it's a numbers game eh. Alam mo ba, kahit Korte Suprema, binanggit ng Korte Suprema ang katotohanan na sa bandang uli, bagamat may proseso ang impeachment trial, it's a numbers game, it's a political exercise. So depende sa bilang yan. Pero ngayon kasi parang pasok sa winning circle ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador. Sa tingin nyo ba, pag ito'y tuloy-tuloy na ito hanggang halalan, talagang asahan natin ang impeachment proceedings versus VP Sara Duterte? Anyway, dahil ilang linggo na lang naman eleksyon na, sa tingin ko, yung mga nasa top 8, kasi historically, pasok na yan, Opo. So, sa tingin ko, wala nang magiging kalaban yan, sure na yan. Yun na lang 9 to 12 ang pagtatalunan sapagkat malapit yung kanilang mga bilang. And historically, diyan pa nagkakaroon ng pagbabago. So, if we go by what seems to be, kumbaga, the projected result of the elections, sa tingin ko pwede nating sabihin na sigurado na merong bilang ng administrasyon. Ang magiging tanong na lang, kasi alam mo mga senador medyo independent, kung magbabago sila ng titindigan. Okay. Kasi minsan yung pagiging administration senator or opposition for convenience lamang nga kapag ka-election. Okay. Balikan ko lang si re-electionist Senator Amy Marcos. Sabi niya, hindi na ako naniniwala sa mga surveys na yan. Mind conditioning ang mga yan. Oo, ayoko na maniwala. Hindi na ako nagbabasa. Ano sa tingin ninyo? Bakit ang layo niya ngayon eh? Hindi nga siya pumapasok sa winning circle eh. Kaya niya pa ba? Kaya niya pa bang manalo ngayong darating na halalan? Well, unang-una sa lahat, we'd like to disabuse the minds of the public. Okay. Ang survey po, bihira pong nilibigyan. Dinadaya lang ang survey kapag neck and neck. Halimbawa, 25%, 24%. Yan, pwede mong i-manipula yan. But at the end of the day, surveys po are accurate kasi mawawala ng credibility yung mga terms, di ba? Siyempre, sasabihin niyang rigged yan, mind conditioning yan, nasa dulo siya eh. Kung siya pasok ba naman sa top 5, I would assume she would have a different tune. But linawin natin, even sa Fair Election Act, kinikilala ang survey at may margin of error yan na nakalagay mismo sa batas. And for as long as they conform with that, then surveys are considered accurate. So, wag po tayong maniwala na mind conditioning yan. Ngayon sa chances niya, yun ang problema niya eh. She's neither here nor there. Hindi siya tanggap ng mga supporters ng mga Duterte. But on the other hand, hindi siya tanggap na supporters ng kanyang kapatid sapagkat magkaaway sila. Sa tingin ko sa bandang uli, nagkakaroon siya ng pagtatawag ng mixed messaging, mixed signals. Hindi malaman kung saan siya talaga. So nawawala ng semblance of authenticity sa kanyang paninindigan. And that basically
I think would hurt her chances. And I think, unless something drastic would happen or magkaroon ng sudden shift in preference, I think she would not make it. At least, tinitingnan ko yung mga datos sa mga Layo nagdaang niya. eleksyon. Pangilan ba siya ngayon? Number 18 yata siya? Number 17. Mahirap na yan makakapasok. Wala pa akong nakita nakapasok na yan. Maliba kung dadayain mo. Naku. Oo. Sabi nga nila namamangka daw sa 2 ilog. Yun ang problema. Ayun yung problema sa kanya. Hindi mo malaman, hindi mo mawari kung saan siya. So hindi siya matanggap ng parehong partido. Kahit mga botante siguro, mga botante, Atty. Ed, nalilito. Ano ba talaga paninindigan ni Senator Amy? Parang gano'n siguro tanong nila. Exactly. Alam mo kasi ang mga botante, hindi naman nila talaga kilala yung mga politiko. Okay. So they basically go by impression. So they go by a lot of those things. Ito yung mga indicators na napapansin ko lang. Una, there has to be a semblance of authenticity. So sabihin, pag piniservice sarili mo sa public mo, you look and sound authentic. Ito, hindi naman, nabanggit ko lang, kagaya ng ganawa ni Kiko Pangilinan, yung video niya, it doesn't look authentic. Naka-apekto talaga sa kanya yan. Sa tingin ko, mas mataas pa siya dapat dito sa ranking. Dito sa kaso naman ni Amy Marcos, hindi matanggap ng mga supporters ni Pangulong Duterte na totoo siya dahil kapatid siya ni BBM. And on the other hand, hindi rin siya mismo naglinya. Hindi niya talaga gini-give up yung kapatid niya at sasabihin niya, dito ako sa inyo. So parang walang tiwala, ano? At importante sa mga botante yung concept ng loyalty, kahit semblance man lamang yan. Gusto nila makita to a certain extent loyal ka. And those are two things na hindi nagtitik yung boxes pagdating sa kanya. Okay, maraming salamat, Attorney Ed Chico, political analyst. See you around, Attorney. Opo, good morning. Thank you. Good morning. Thank you.